Sa Kongreso ng United States, tumutol maging ang mga taga-suporta ni Donald Trump sa kanyang peace plan para sa Ukraine. Ngayong araw, matindi ang batikos ng mga Amerikanong kongresista at senador sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump para sa Ukraine na inihalintulad nila sa Munich Agreement 1938 at pag-atras ng tropang Amerikano sa Afghanistan 2021. Sa katunayan, sinimulan na ng mga senador na ihambing si Donald Trump sa sitwasyon na nangyari kay Hitler. Kamakailan, sinabi ng mga senador na inamin ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na ang planong pangkapayapaan ay isinulat sa Moscow at ipinasa lang sa White House para maipasa ng grupo ni Donald Trump sa Ukraine. Kaya naman, hindi tama na tawagin itong planong pangkapayapaan ni Donald Trump. Matapos ang matinding batikos, sinabi ng tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Amerika at kaalyado ni Donald Trump na si Mike Johnson. Ang diplomatikong dialogo at pagkilos ng mga kaalyado ay makakatulong para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Talakayin natin sabay-sabay ang demarche ng mga senador at kongresista laban kay Donald Trump. Dahil maraming mambabatas sa Amerika, kabilang ang mga Republican, ang naglabas ng matitinding pahayag laban sa Pangulo. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe, like at magkomento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kaya, nitong nakaraang 2 araw, matindi ang kritisismo ng mga Amerikanong kongresista at senador sa peace plan ng administrasyon ni Trump para sa Ukraine. Inihambing pa nila ito sa Munich Agreement ng 1938 at magulong pag-atras ng tropang Amerikano sa Afghanistan noong 2021. Halimbawa, sinabi ni Senador Mark Warner, ang pinakamataas na ranggong demokratiko sa Komite ng Intelihensya, na ang planong binubuo ng 28 puntos na nalaman noong nakaraang linggo ay isang ganap na pagsuko ng Ukraine. Maaari rin itong magkaroon ng malalaking epekto. At kung ano ang nasa paglalarawan natin. Gardes ka sa buong mundo at kamangha-mangha. Na. Medyo kaunti dito. Pinaalala ko na sina punong ministro Chamberlain ng Britanya at Edward Daladier ng Pransya ay pumayag ibigay sa Alemanya ang Sudetenland ng Czechoslovakia. Bilang pagsubok mapalubag si Hitler, tinawag itong Munich Agreement sa kasaysayan. At ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula 11 buwan matapos pirmahan ang diumano'y kasunduang pangkapayapaan na ito. At ngayon, sinasabi ng mga senador sa Amerika, Trump, ginagawa mo rin ang parehong bagay. Tanga ka ba? Muli kang pumipirma ng kasunduan na parang sinasabi mong, ibigay na natin kay Putin ang teritoryo ng Ukraine. Tapos, magiging mabait na siya. Tama, wala nang digmaan. Makasaysayang halimbawa ito. Pero, mahalagang tandaan na hindi lang mga demokratiko ang bumatikos sa planong pangkapayapaan, kundi pati rin ang mga kaalyado ni Trump sa Republican Party tulad ni na Senador Lindsey Graham, Mitch McConnell at Roger Wicker. Lahat ng mga Republikano ay nanawagan sa White House na umiwas sa mga hakbang na, ayon sa kanila, maaaring magdulot ng malalalang kahihinatnan. Narito ang sinabi ni Mitch McConnell. Buong taon sinubukan ni Putin na palabasing tanga si Pangulong Trump. Kung inuuna ng opisyal ng administrasyon ni Trump ang pagpalugod kay Putin kaysa tunay na kapayapaan, dapat maghanap ang Pangulo ng bagong tagapayo. Ang gantimpala sa kalupitan ng Russia ay sisira sa interes ng Amerika at ang pagsuko gaya ng pag-alis ni Joe Biden sa Afghanistan ay magiging sakuna sa patakaran ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Mariin namang tinutulan ni Wicker ang limitasyon sa bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. CP. Si Lindsey Graham, isang Republikano at may akda ng panukalang batas
tungkol sa 500% taripa laban sa mga bansang bumibili ng enerhiyang mula sa Russia, ay nagsabi na kailangang pagbutihin ang ilang mga problemadong panukala. Sinabi ni Graham na bagamat maraming magagandang ideya sa plano, ang layunin ng kasunduang pangkapayapaan ay tapusin ng marangal at makatarungan ang digmaan, hindi lumikha ng bagong sigalot. Bukod dito, sa kapulungan ng mga kinatawan, isang bipartisan na grupo ng mga kongresista ang planong isulong para sa botohan ang panukalang batas na magpapataw ng mabigat na parusa sa Russia pagkatapos ng araw ng pasasalamat sa Huwebes, Nobyembre 27. Si Trump ay dati nang humiling kay Vladimir Zelensky na tanggapin ang planong kapayapaan bago ang araw ng pasasalamat, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang takdang petsang iyon ay hindi naman mahigpit. Sinabi ni kalihim ng Estado Marco Rubio na namuno sa delegasyon ng Amerika sa pag-uusap sa Ukraine at Europa sa Switzerland nitong weekend. At pagkatapos nito ay nagbigay siya ng pahayag. Ako ay optimistiko at naniniwalang maaabot natin ang layuning ito sa tamang panahon. Kahit ito ay Huwebes, Biyernes, Miyerkules o Lunes ng susunod na linggo, gusto naming mangyari ito sa lalong madaling panahon. Pero dito, kung hindi man kay Donald Trump, dapat sana si Marco Rubio bilang masigasig na Katoliko ay makinig kay Pastor Mark Burns na tinatawag na espiritual na tagapayo ng presidente ng Estados Unidos. Kahapon sinabi niya, ang 28 puntong planong pangkapayapaan ng Ukraine at Russia ay nagdadala ng mapanganib na mensahe sa mundo. Sinasabi nito sa bawat masamang diktador mula Moscow hanggang Tehran at Pyongyang na handang tiisin ng mga pandaigdigang tagapagtanggol ng katarungan at kapayapaan ang kasamaan. Basta't balutin ito sa diplomatiko na anyo. Diretsyong sasabihin ko, nang payagan ng mundo si Hitler, sakupin ang Poland noong 1939 na walang parusa, binuksan natin ang pinto sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao. Ngayon, nasasaksihan nating nauulit ito. Bigyan mo ng pulgada ang kasamaan, kukunin nito ang milya. Ang pagpapakalma ay hindi kapayapaan. Ang kompromiso na walang katarungan ay hindi kapayapaan. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pakikiisa sa kasamaan. Napakagandang sipi ito mula kay Pastor Mark Burns. At hindi pa ito buo. Mahaba ang teksto roon. Kung nais ninyong basahin, mag-subscribe sa aking Telegram channel na PC News. Ang link ay nasa description. Kahapon, inilathala ko lahat ng mga pahayag ni Pastor Mark Burns. Paalala ko rin, ang plano ay ginawa ng espesyal na sugo ni Trump na si Steve Witkoff at kinatawan ni Putin na si Kirill Dmitriev, na dumating sa Miami noong Oktubre. Sa pagpupulong, sumali rin ang manugang ni Trump na si Jared Kushner na kasama ni Witkoff sa kasunduang pangkapayapaan. At ngayon, isinulat ng Bloomberg na si Marco Rubio ay di umano'y naipaalam lamang ng buo tungkol sa usapin sa huling sandali. At si Trump ay nalaman ang plano sa huling minuto, ngunit matapos makatanggap ng maikling impormasyon, inaprubahan niya ito. Oh, sabi raw hindi talaga siya nagbasa, kinuwento lang sa kanya ng mabilis ang nangyayari doon. Ang nilalaman ng planong ito ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa mga lider ng Europa na tinawag itong walang iba kundi pagsuko. Pinakakapansin-pansin kung paano kamakailan inamin ng mga senador na ang plano ay isinulat sa Moskva. Kahapon, sina Senador Mike Rounds, Republikano, at Jean Shahid, Demokratiko, ay naglabas ng pahayag matapos makausap si Marco Rubio, kung saan sinabi nilang ang planong pangkapayapaan para sa Ukraine ay mula sa Rusya at ibinigay sa mga Amerikano. At narito ang sipi mula kay Rounds. Tinawagan kami ni Gosekretarya Rubio kaninang hapon. Sa tingin ko, malinaw niyang ipinaabot sa amin na kami ang tumanggap ng alok na ipinasa sa isa sa aming mga kinatawan. Hindi ito ang aming rekomendasyon. Hindi ito ang aming planong pangkapayapaan. Ito ay isang alok na natanggap namin. At bilang tagapamagitan, kumilos kami upang ibahagi ito at hindi namin ito inilathala. Ito ay pagtagas ng impormasyon, hindi inilathala ng aming miyembro o kinatawan. Sinabi ni Kalihim Rubio na ginamit ang pagkakataon para ipasa ito, isang alok para sa mga Ukranyano na maaari nilang sagutin. Narito rin ang sinabi ni Senador Demokrata Mark Kelly. Plano ito ni Putin. Napakakapalad ng kasunduan para sa Rusya, ngunit masama para sa Ukraine, mga kaalyado natin at pambansang seguridad natin. Gaya ng inyong naiintindihan, parehong ang mga Republikano at mga Demokrata ay tutol. Sa huli, ang napilitang sumalo para sa lahat ay si Speaker ng Kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos, Mike Johnson. Sinabi niya na nagkakaisa ang Republikano at Demokrata sa suporta nila.
Naniniwala kaming makakatulong ang pandaigdigang pagsisikap, diplomatikong dialogo at pagkilos ng mga kaalyado para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraina. Sa kabuuan, matapos ang aktibo, napaka-aktibong pagtatrabaho ng Ukraina at ng mga kaalyadong Europeo, hindi nagtagumpay si Trump na ipilit ang planong kapayapaan na malinaw na pabor sa Russia at ang kanya. At napansin ito ng lahat, kahit sa loob ng Amerika. Sinasabi nila, pakinggan ninyo. Ano ba yang ipinipilit ninyo? Ito ang aming mungkahi, huwag kayong mapahiya. Sinulat ng Washington Post na si Donald Trump ay tila hindi pa nakita ang plano at basta lang nagtiwala kay Steve Witkoff. Hindi kasalanan ni Trump, naiintindihan mo?